Walang ibang pagpipilian si Songwoo kundi buhayin si Minsok. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, lumitaw ang kamalayan ni Minsok sa isang bakanteng espasyo, at sa tingin niya ay nasa kabilang buhay na siya. Lumitaw rin ang isang Grim Reaper na sinasabi sa kanya na hindi ito ang kabilang buhay. Kahit na hindi ito ang kabilang buhay, siya ay patay na, at hindi na niya muling makikita ang kanyang pamilya. May nagsisimulang mangyari sa kanyang katawan, at ipinaalam sa kanya ng Grim Reaper na ginawa siyang undead ng Necromancer. Sinabihan siya ng Grim Reaper na ipaubaya ang lahat kay Songwoo, at wala na siyang dapat ipag-alala dahil mawawala na rin ang kanyang mga alaala. Nagsimulang umiyak si Minsok at humiling sa Grim Reaper na huwag alisin ang kanyang mga alaala. Sinabihan siya ng kamatayan na iwanan na ang mga namamalagi nitong damdamin sa kanila, dahil may isang malakas na, kaysa sa kanya ang magpoprotekta sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Minsok na siya ang haligi ng pamilya, at responsibilidad niyang protektahan sila sa labas ng mundo. Nakatanggap si Songwoo ng mensahe sa system na nakagawa na siya ng kontrata sa patay na Knight. Ang mga alaala ng Knight ay pananatilihin, at maaari siyang sumama sa mga skeleton ni Songwoo kapag natugunan ang ilang mga kondisyon. Kinausap ni Minsok si Songwoo na nagpapatunay na napanatili niya ang kanyang kamalayan. Si Minsok ang pinaka-natatanging undead skeleton na nakita ni Songwoo sa puntong ito. Bumalik silang dalawa para tapusin ang mga ghouls. Ang ilang mga ghoul ay sumusubok na tumalon kay Ji-Suyon. Sabay-sabay niyang pinaghahati ang mga ito na parang mga keso, gamit ang kanyang Ignition Sword. Isang manlalaro ang nagpapasalamat sa kanya para sa tulong, ngunit ipinaalam niya sa kanya na ang daanan malapit sa bus ay napapalibutan na ng mga ghouls. Sinusubukan niyang iligtas ang iba pang mga manlalaro na malapit ng matabunan ng mga ghouls. Ngunit sinabi nila sa kanya na iwanan sila at iligtas ang mga tao sa bus. Isa pang ghoul ang pumasok sa bus, ngunit nahati siya sa dalawa gamit ang isang slash. Ang Death Knight ang humiwas sa ghoul. Mas maraming mga ghoul ang nagsisimulang pumulibot sa kanya. Ang Death Knight ay isa sa pinakamataas na rank na undead, at nararamdaman ni Songwoo ang damdamin ng takot, discomfort, at selos sa kanya. Pinigyan siya ni Songwoo ng Masterless Sword. Nagsimula siyang umatake sa mga ghouls ng mabilis, at ang limitasyon ng oras para sa pagpisa ng itlog ay unti-unting bumababa habang pinapatay niya ang mga halimaw. Iniisip siya ng mga manlalaro bilang isang bagong makapangyarihang skeleton, at ang mga ghouls ay nagsimulang umatras sa ilang kadahilanan. Gumamit ng kasanayan ng Death Knight para itali ang mga ghouls. Pagkatapos nito, madali niyang hiniwa ang mga ito. Medyo gumaan ang loob ni Songwoo dahil iniisip niya, ang pagbibigay sa kanya ng Masterless Sword ang pinakamagandang desisyon. Tiningnan ni Songwoo ang mga istatistika ng Death Knight. Isa siyang level 12 undead knight na may parehong undead at knight attributes. Mayroon siyang dalawang kakayahan, ang isa ay tinatawag na Chains of the Abyss, at ang isa ay Exploit Life Energy. Lumapit si Ji-Suyon kay Songwoo at ibinalita sa kanya na na-manage na nila ang mga ghouls. Nagtanong si Ji-Suyon tungkol sa bagong Death Knight, at sinabi sa kanya ni Songwoo na ipapaliwanag niya ito sa kanya mamaya. Gusto nilang magpahinga, ngunit hindi sila maaaring tumigil hanggang sa makarating sila sa bomb gas station. Dagdag pa, ito na ngayon ang kanilang pagkakataon upang salakayin ang mga tao na nagmamanipula sa likod ng mga eksenang ito. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa bomb gas station, at ang usok ay mas nagiging makapal sa kanilang paligid. Tinanong ni Songwoo si Minsok kung hindi niya sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Minsok na hindi siya sapat na matapang na harapin ang mga ito sa ngayon, at may kailangan muna silang asikasuhin. Si Ji-Suyon ay nagsimulang umubo dahil ang mask ay naging wala ng silbi. Habang lumalapit ang mga tao sa usok, mas nagiging mahina sila, ngunit hindi tumatalab ang mga panuntunang ito kay Songwoo. At pumasok siya sa loob ng istasyon kasama ang kanyang mga skeleton. Walang mga bantay sa labas, kaya iniisip ni Songwoo na marahil ay sapat na ang kanilang kumpiyansa na pipigilan ng gas ang anumang uri ng panghihimasok, ngunit gusto pa rin niyang malaman kung paano nila nakukulong ang isang boss raid monster. Hindi muna papasok si Songwoo sa loob ngayon, maghihintay siya hanggang hating gabi para matapos ang cooldown ng Grim Reaper site pagkatapos ng isang araw. Si Songwoo ay pumasok sa loob ng istasyon kasama ang kanyang mga skeleton.
Napahinto sila nang makita nila ang entrance na natatakpan ng mga kurtina. Mayroong note na isinulat ng gobyerno na nakasabit doon, na nagsasabing isa itong containment testing facility, at pinagbabawalan ang mga hindi autorisadong tao sa pagpasok dito. Si Songwoo at ang Death Knight ay nagsimulang mag-isip, na ang mga miyembro ng The Evolution Society ay maaaring mga opisyal ng gobyerno. Hindi nila pinansin ang warning sa sulat at pumasok sa loob ng silid. Pagkapasok sa kwarto, nakatanggap sila ng notification na lumitaw ang raid boss monster na Ghoul King. Nagulat silang dalawa dahil putol na ang mga braso at binti ng Ghoul King. Isang abyssal rift ang binuksan sa lugar na iyon kung saan walang tigil ang paglitaw ng mga zombie. Maya-maya, may dumating mula sa likod ni Songwoo. Sinabi sa kanila ng isa sa mga scientist na ikinalat nila ang gas mula noong na-update ang quest, ngunit hindi nila naisip ang isang test subject na naglalakad sa loob ng mag-isa. Sinabi ng doktor kay Songwoo na hindi siya interesadong hanapin siya, at pwede siyang mag-alok sa kanya ng isang deal. Sinabi ng doktor kay Songwoo na pumili siya ng class na konektado sa kamatayan at kasalukuyan niyang pinag-aaralan ang kamatayan. Ang mas partikular, pinag-aaralan niya ang enerhiya ng abyss na sumasalungat sa lahat ng anyo ng buhay na mga nilalang. Iniisip ng doktor at ng kanyang mga kasamahan na ang sitwasyong ito ay isang pagsubok para sa ebolusyon ng mga tao. Kailangan nilang manalo at makapasa sa pagsubok na ito. Ang paraan na kanilang gagamitin upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanilang umiiral na katangian at lampasan ito. Nakakuha sila ng maraming impormasyon tungkol sa paksang ito sa pamamagitan ng paghuli sa Ghoul King, at ngayon ay may isang necromancer na may kaugnayan sa kamatayan ang lumitaw sa harap nila. Sinabi ng doktor kay Songwoo na maaaring magmukhang nagkataon lamang ang kanilang pagkikita, ngunit naayos na ito ng official system sa pamamagitan ng mga quest. Sinabi sa kanya ng doktor na ang lahat ay para sa isang masayang pagtatapos para sa larong ito. Si Songwoo ay nag-iisip na baka nakipag-ugnayan din ng doktor sa Prophecy Stone, kaya naman ang ending ang sinasabi niya. Sinabi ng doktor kay Songwoo na sumama sa kanila para sa isang mas malaking layunin. Sinabi ni Songwoo na ang mga bastard na tulad nila ay nagkakalat ng poison gas sa paligid, at nagsasagawa ng mga human experiment na kailanman ay hindi gagana para sa isang malaking pagbabago. Ang lahat ng iba pang mga grupo na nakilala niya sa nakaraan, ay may pagkakatulad ngunit may delusional na layunin tulad nila. Sinabi sa kanya ng doktor na kung normal ang mundo, maglalaan sana siya ng mas maraming oras para kumbonsihin siya sa mga pang-akademikong panghihikayat. Tinawag ng doktor si Songkok dahil imposibleng makipag-usap pa kay Songwoo. Inihayag ni Songkok ang kanyang sarili at sinabi sa kanila na ang mga restriction sa Gold King ay ilalabas ng ilang sandali. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga skeleton na salakayin sila bago sila makagawa ng anuman. Gumamit si Songkok ng divine power na tinatawag na pose kasama ang ibang mga player, at ipinatama ito sa mga skeleton ni Songwoo. Matapos maapektuhan ng divine skill, nabawasan ng 60% ang kapangyarihan ng mga skeleton ni Songwoo. Napagtanto ni Songwoo na ito ang parehong skill na mayroon din si Hanho, at pareho silang priest class. Ginamit ni Songwoo ang kanyang repeating crossbow upang harapin ito, ngunit ang lahat ng kanyang mga arrow ay huminto matapos ma-attach sa isang electrical energy, na ginamit ng babaeng manlalaro ang skill nito, at ibinalik niya ang mga arrow kay Songwoo. Hinarangan ni Songwoo ang mga arrow gamit ang bone shield, at sa palagay niya ay mayroon itong psychic powers. Ang Death Knight ay mas malapit na kay Songkok at sa kanyang kasamang mga manlalaro, ngunit siya ay tumilapon gamit ang isang kasanayan na tinatawag na Holy Pressure, at ang kanyang kalasag ay nasira dito. Bumagsak ang Death Knight sa isang silid, at nag-aalala si Songwoo sa kanyang kaligtasan. Sinabihan ng babaeng manlalaro si Songkok at ang kanyang mga kapwa manlalaro, na mag-ingat dahil ang kanyang mahahalagang mga experiment tank ay nasa silid kung saan nila inihagis ang Death Knight. Nagising si Minsok, at sinimulan niyang obserbahan ang mga experiment tank sa silid na iyon. Galit na galit siya pagkatapos makita ang sapatos ng isang bata sa tangke. Gagawa sila ng isa pang pose para talunin si Songwoo, ngunit na-chain ang isa sa mga manlalaro sa kanyang leeg. Ang nakakadena na manlalaro ay kinakaladkad sa silid ng Death Knight. Pinatay siya ng Death Knight gamit ang kakaibang kasanayan na tinatawag na Exploit Life, at tumaas ng 10% ang kapangyarihan ng mga skeleton ni Songwoo.
Nagalit ang Death Knight matapos makita ang mga experiment tank, at determinado siyang tapusin ang lahat ng ito. Si Son Goku ay nakahanda sa kanyang pwesto, at gumamit sila ng isa pang divine skill na pose. Nang malapit ng matamaan ang Death Knight, si Song Woo ay lumikha ng Bone Shield para sa kanya. Na nagpa-activate ng Hidden Synergy na nagkakonsela sa bawat abnormal status na pag-atake, at pinuprotektahan nito ang Death Knight dahil sa shield na ginawa ng Necromancer. Si Sangkok at ang mga manlalaro ay natakot dahil ang kanilang Divine Energy ay hindi na gumagana sa kanya. Nararamdaman pa rin ng Death Knight ang damage dahil kinakansela lamang ng synergy ang mga epekto ng Divine Power, ngunit sapat pa rin ito upang umatake sa mga walang pusong ito. Pinatay niya si Sangkok at ang kanyang mga kasamang manlalaro gamit ang kanyang Exploit Life skill na nagkansela ng Divine Power sa paligid. Sinimulan ng mga ghouls ni Song Woo na tapusin ang natitirang mga manlalaro. Ang Death Knight ay umatake sa babaeng manlalaro dahil siya ang may-ari ng mga human experiment tank. Desperadong umatake ang babae gamit ang kanyang mga kasanayan sa telekinesis, ngunit hinaranggan lang itong lahat ng Death Knight. Naalala ng Death Knight ang sapatos na nakita niya sa experimental tank, na pag-aari ng nawawalan niyang anak na si Hyunjun. Iniwan niya ito sa kalahati sa isang pag-atake ng Slash. Nakatanggap si Song Woo ng 12,000 ginto para sa kanyang pagkatalo, na nagpapatunay na siya ay isang level 12 player. Ang doktor ay nagsimulang pumalakpak sa galit. Naglabas siya ng isang item at sinabi sa kanila na wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban kaya kailangan niyang umasa sa ibang paraan. Inihagis niya ang kanyang item sa mga ghouls, at sila ay nakuryente. Iniisip ni Song Woo na baka kabilang siya sa isang production class. Ang ilang mga ugat ay lumabas sa item, at kinuha sila Righty at ang Death Knight. Ang taong ito ay madaming mga pakana, kaya ipinatawag ni Song Woo ang Grim Reaper Scythe upang patayin siya sa lalong madaling panahon. Gumamit ang doktor ng isa pang item upang makatakas. Ang item na ito ay isang flash grenade na may magic mist. Ginagamit ng doktor ang pagkakataong ito para makalayo sa labanan, ngunit nasaksak siya ng Grim Reaper Scythe ni Song Woo. Ito ay lumilitaw na bilang Lich Mode, ang isa sa mga mata ni Song Woo ay nagiging hollow, at walang epekto ang pagsabog. Nag-eeksperimento sila sa Ghoul King, upang makita kung paano ito magagamit bilang isang sandata, ngunit ngayon na nawala ang Divine Power na pumipigil sa Raid Boss, ang Ghoul King ay nagsimulang mag-regenerate. Maangas pa rin ang doktor dahil sa tingin niya ay patay na rin ang mga kaibigan ni Song Woo sa labas, dahil sa mga halimaw na nakatago sa mga paligid. Inutusan ni Song Woo ang Death Knight Minsok na tapusin siya. Nakatanggap sila ng 13,000 ginto para sa pagpatay sa clone ng isang player, na nangangahulugan na ang nakalaban nila ay hindi ang tunay na lalaki. Siya ang 5th ranked player sa server, at ang 3rd ranked player na may level 15 ay buhay pa. May 5 manlalaro sa top 20 na may pangalang Doktor, na ang ibig sabihin ay iisang tao silang lahat. Kaya naman napakalaki ng kanilang grupo sa loob ng maikling panahon. Ginamit niya ang kanyang mga clone sa iba't ibang lugar upang ituloy ang parehong layunin. Ipinaalam ng Death Knight kay Song Woo na ang Ghoul King ay nagsimulang kumilos na sa labas. Sa labas, si Ji Soo-yun ay matagumpay na natalo ang mga zombie at ghouls, parehong tinutulungan siya ng Wandering Drake at ng Ogre Champion. Ang mga manlalaro ay nagtanong kung ang kanilang lugar ay ligtas na, ngunit si Ji Soo-yun ay nagsabi sa kanila na siya ay nakakaramdam ng mas maraming halimaw na papalapit sa kanila. Ang mga manlalaro ay hinahabol na ng hininga, dahil sila ay nakikipaglaban sa ilang paulit-ulit na pagsugod ng mga halimaw na ito. Ang isa pang pag-atake ng mga undead monsters ay nagsimulang lumapit sa kanila. Determinado si Ji Soo-yun na pipigilan ito sa anumang paraan, dahil ipinagkatiwala ni Song Woo ang kaligtasan ng mga survivors sa kanya. Lumakas na si Song Woo, pero walang tigil na susunod si Ji Soo-yun sa likod niya. Sa sinabi niyang ito, nagsimula siyang umatake patungo sa gitna ng nagtitipon na mga undead monsters.